So ayan mga pre 'no, bigyan po natin ng reaksyon itong, video po ni Daddy Frankie ano. At, pag-usapan din po natin kaunti kung bakit, mahiyain itong si Angela, okay. So isa po 'yun sa pag-uusapan natin mga pre and then, bigyan po natin ito ng, reaksyon kasi nakikita ko sa kanya mga pre 'no, ano talaga siya mahiyain at, palagi po siyang nakayuko, 'di ba? Oo. So, yun na nga 'no, bago po tayo magtuloy-tuloy dito sa ating, kaunting, reaksyon, short reaction, ayan. Kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated ka sa mga uploads natin at, share po natin ang mga video ng Team Daddy Frankie mga pre, ayan. Okay, and, congratulations in advance sa, kay Daddy Frankie ano. Congratulations in, advance kasi, yung kanyang, Facebook page po 'no, Facebook page na Daddy Frankie ay nasa 8.9 million followers na po, ayan. Oo, malapit na pong, mag 9 million baka ilang oras na lang 9 million na 'to, ayan. Congratulations in advance, kay Daddy Frankie, ayan. At, yun na nga mga pre, pag-usapan po natin ngayon, bigyan po muna natin ito ng reaksyon at pag-usapan po natin kung bakit, palaging nakayuko itong si, Angela, 'no? Panoorin po natin ang videong ito at, yun, wag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe mga pre, ayan. Okay, tuloy po natin ang videong ito. Magganyan ka kasi magganyan para hindi, ganyan. Alam mo yung Para masanay ka. sabi ko, nakahiga doon na pinapakain ng kanyang nanay. Nakahiga habang pinapakain ng nanay. Nakinig ka sa amin, ha? Kunti-kunti lang. Kasi Nakayuko siya mga pre 'no? Oo, nakayuko po siya at, palaging, gusto niyang takpan yung kanyang mukha or mata. Kung hindi naman niya matakpan yung mukha niya, yung mata niya po yung kanyang priority. Pansin niyo sa mga video ni Daddy Frankie. kayo po lang para hindi sasakit yung ano mo. Ha? After mo kumain, anong ka ng So yun 'no, tsaka pansin ko dito mga pre, meron siyang panyo na hawak, pantakip sa kanyang mukha. Anong galiyaya? Galing ka ba nila? Konti na lang siya, oh. Sige na. Konti na lang. Ubus na. Sa kanya, parang bilis. Para lalakas ka. Isa-isa lang mo, ulo. Ganyan. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Gagaling na yan. Gagaling yan. Kakain na siya. So, pag-usapan po natin yung mga posibleng dahilan. Posible po, hindi naman tayo doktor. Tayo'y, nare-research din po natin yung mga ganitong klaseng sitwasyon 'no. Tingnan lang po natin yung mga posibleng dahilan kung bakit po siya, nakayuko 'no, o bakit, ganyan yung, kanyang ginagawa 'no. Pero bago po 'yan, ife-flex ilalagay 'di ko pala 'to na-ready. Lalagay ko muna yung picture niya dito mga pre 'no. Pag-usapan po natin yung, si Angela mga pre 'no, kung bakit palagi siya nakayuko. Pero ito'y posibleng dahilan lang po, okey? Hindi po talaga ito 100% na ito nga, yun nga, pero yung posibleng dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Eto po, number 1, okey? Matinding hiya. Social, anxiety disorder o social phobia, okey? Oh. Ito po ay, posibleng dahilan kung bakit siya nakayuko dahil minsan takot siya na husgahan ng mga tao. Oo, baka may gano'ng nangyari sa kanya noon na hinuhusgahan po siya, kaya nahihiya po siya or di kaya takot. Or, baka 'di ba natin alam baka naranasan niyang, siya'y, pinagtatawanan tapos siya'y, napahiya 'no, kaya siguro, ganyan.
Uulitin ko po, ito'y posibleng dahilan lang naman. Okay? Baka nangyari ito sa kanya. Okay? Oo. At saka, umiiwas po siya sa mata ng tao. Halos hindi po siya makatingin sa mata to mata. Okay? Pakiramdam niya siguro, palagi siyang laging may mali sa sarili niya. Okay? Yun yung isa sa pakiramdam niya. Hindi man po, ah, kumbaga hindi naman po 100% na sinasabi natin gano'n. Pero baka, okay? Eto pa, pangalawa po, low self-esteem. Kumbaga mababa ang tingin niya sa sarili niya, 'di ba? Pwedeng mababa yung tingin niya sa sarili niya, pwedeng pakiramdam niya hindi sapat or pakiramdam niya siguro kahit alam po natin na maganda po siya, totoo po 'yan, maganda po siya. Pero minsan kasi sa tao, kahit gaano ka po kaganda, minsan ang tingin mo sa sarili mo hindi ka maganda. Pero maganda po siya kung titingnan po natin na baka pakiramdam niya hindi sapat or sa tingin niya hindi siya maganda. O tingin niya sa sarili niya siguro wala siyang kwenta, baka naramdaman niya 'yun sa feeling ng nanay niya nung nasa nanay pa siya, 'di ba? Or ayaw makita o mapansin, no? O kaya niya ginagawa 'yan, yung cover ng kanyang mukha. Pero salamat po sa Team Daddy Frankie kasi nagpapakita na po siya ng mukha, nasasanay na po siya, 'di ba? Oo. At grabe ang Team Daddy Frankie, napaka-ano talaga nila 'no, yung mga ganitong klaseng tao ang hirap po niyan, 'no? Oo, pero napapaamo po nila, 'di ba? Oo. Pangatlo, pag-usapan po natin yung trauma o masamang karanasan. Baka may nangyari sa kanya, na-trauma siya, nagkaroon siya ng masamang karanasan, 'no, puwedeng sa nanay niya or di kaya sa mga kakilala niya noon na yung mga malapit sa buhay niya, gano'n, 'no? Baka naranasan niyang ma-bully, oo, or maabuso, 'di ba? Or baka may matindi siyang kahihiyan noon kaya grabe po yung kanyang nararamdaman ngayon, 'no? And then baka nagiging defensive or yung pagyuko niya, pag-iwas, pananahimik. Okay? Oo. Ito po yung pang-apat, ito yung matindi po kapag ito'y tumama sa'yo. Okay, yung pang-apat po, grabe 'to. Oo, na minamaliit lang po ni Ruben Padilla. Okay, pasensya na po kay Ruben Padilla Ito po yung depression. Okay? Na wala naman daw depression talaga. Kumbaga, ewan ko kung sino nakapanood dito dun sa statement po ni Senator Ruben Padilla, no, na parang minamaliit niya yung depression. Di ba? Parang ang tingin niya sa mga kabataan na tinatamaan ng depression, weak daw, weak. Di ba? Weak daw po. Yun po yung sinasabi ni Senator Ruben Padilla. Okay? Pero baka yun yung nararanasan niya. Pero bago tayo balik kay Ruben Padilla mamaya, yung depression mamaya, baka tumama to sa kanya, okay? Yung kaya siya nagtatakip ng mukha kasi minsan sila na lang ng nanay niya or baka nasisigawan siya ng nanay niya, nade-depress siya, di ba? Oo. Pero nakikita ko kasi mababa yung enerhiya niya nung kakarating niya kay Daddy Frankie, di ba? Oo. Iwas po siya sa pagdating nung kay Daddy Frankie, umiiwas po siya sa camera, yun yung magpakita ng kanyang mukha. Baka lang naman po, hindi ko sinasabing na-depress po siya. Pero baka isa yung depression na yan na naging dahilan, no? Kaya nagkakaganito po siya. Okay, pero mabalik po tayo kay masingit ko lang po ayoko kasi nang minamaliit yung depression Si Ruben Padilla kasi minaliit diba? Lahat po, karamihan po sa mga kabataan ngayon, may depression po yan. Okay? Search ko lang, wait lang.
Wait lang po, search ko lang. Ah, Ang mga bata po ngayon, baka ito 'yon. Okay. Masingit ko lang po ito, Kasi ang mga bata hindi mo po kasi pwedeng maliitin lang yung depression. Kasi marami pong nagpapakamatay dahil po sa depression. Okay, katulad nung anak po ni Kim Atienza ba yun? Si Kuya Kim, yung anak niya. Okay? Depression po kasi ito mga pre, hindi po ito basta-basta binabaliwala, 'di ba? Masingit ko lang po ito si Ruben Padilla mga pre. Oh. Panoorin po natin ito kasi duda ko po dito kay Angela may depression po. Sa tingin ko lang po hindi naman ako expert Pero sa tingin ko lang baka na-depress po siya. Okay, so pero bago po 'yan, panoorin po muna natin tong sinasabi ni Senator Robin Padilla. po ngayon, Mm. sad, Ang mga bata ngayon ang mga bata ngayon ay ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, Mm. maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. mm, You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin mm. na hindi kami iyakin. Oh. Natuto kami sa kalsada. Mm. Natuto kami na wag umupo, umiyak. Mm. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Oy, Hindi ko nga alam yun kung Ay. ano yung depression. hindi mo alam? Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Kaya sana po, pag-usapan po natin ito. Ayan. Opinion niya 'yon. Okay, pag opinion kasi walang mali. Hindi mo pwedeng sabihing mali. Opinion niya 'yan pero maraming magagalit sa 'yo. 'Di ba? Kasi Ruben Padilla, maraming namamatay sa depression. Okay? Pero sabi niyo weak. Yung mga bata ngayon weak dahil nauso na yung depression daw, ganito ganyan, 'di ba? So, dahil ganyan yung sinabi mo, okay, dahil nagsalita ka about sa depression na yan, kasi sabi mo, hindi naman uso sa inyo nun. O, tingnan natin. Masakit yun kasi, Tingnan natin. ako dinibo. Tingnan po natin Nasingit ko lang po talaga ito. Kasi, alam nyo, pag sinabing depression, hindi po yan basta-basta na binabaliwala. Sabi ko nga po, baka itong si Angela, depressed, kaya nagkakaganon po. Okay, so, nakakainit ng ulo yan yung statement po ni Senator Robin Padilla. Okay? O, panoorin po natin ito kasi ang sabi niya kanina, ano daw? Kumbaga, hindi daw uso sa kanila noon ang depression. Sa lahat pa naman ng ayaw ko yung sinungaling. So, panoorin po natin ito. Masakit yun kasi ako dinivorce. Ako ang dinivorce. Na-depress kayo? Oh, syempre. Muntik ako nagpakamatay nun. Oh, sinagip lang ako ng aso ko. Totoo to. Oh, kala ko ba hindi ka na depress? Nangyari. Hindi ka na depress? Tapos sabi mo dito na depress ka. Kasi nung naghiwalay kami, nag-asawa. Sa issue ni Robin Padilla, sa hiwalayan nila, hindi naman po yun yung pinapasok nating issue, hindi po yan. Yung depression po yung pinag-uusapan natin na feeling ko lang naman yun din yung nararamdaman ni Angela. Okay? Tuloy natin. Awa siya, di ko naman sa sinisisi. Tama lang naman yun. Hindi ko, dapat siya lumigaya. Di ba? Okay lang yun. Kaya lang siyempre, hindi ako handa Mm. New Year New Year. Yung mga kaibigan ko, wala din. Ng mga panahon na yun. Oo. So, nagsosolo ako. Talagang tinamaan ako ng matinding depression. Ayan, klaro. Alam mo naman pala yung salitang depression. Sabi mo, hindi uso sa panahon nyo yan. Ano ba naman yan? Kaya po, feeling ko lang,
yun po yung naranasan ni Angela. Depression. Kasi sa mga kabata, hindi lang kasi na-invento yung salitang depression noong 90s. 'Di ba? Hindi na-invento, bago lang yan. Na-invento ngayon lang sa ewan ko sino bang naka-invento niyan? Oo? Basta bago lang po yan. O, sa mga naglabasan na yung mga salitang ganyan sa millennials. O, panahon ng mga millennials na po, no? Pero noong 90s, hindi pa po na-invento yung salitang depression, pero may depression na po. Di ba? O, kaya feeling ko lang kay Angela, yun po yung nangyayari. Okay. And then, ito naman, yung panlima po, no? Kasi yung depression pang-apat. Yung panlima, autism spectrum disorder. Hindi po doktora, tayo po nire-research ko lang para ma-explain po natin sa inyo. Okay? O, kumbaga ilang po siya sa tao, 'di ba? O hirap po siya sa eye contact, yun po 'yun, no? Hirap siya sa eye contact at hindi komportable sa social situations. 'Di ba? Hindi po siya komportable, hindi po sanay. Okay? At ito pa po, no? Ang pang-anim, body dysmorphic disorder. Sobrang pag-aalala sa itsura. Pero sa tingin ko po maganda siya. Katulad po ng sinabi ko kanina, ano po siya? Maganda siya, pero sa sarili niya, baka sa tingin niya siguro sa sarili niya, may kulang pa sa kanya. Baka ganun yung nararamdaman niya, no? Pakiramdam niya kasi, baka hindi siya maganda, kahit hindi naman totoo. No? Kahit maganda naman siya, pero feeling niya hindi siya maganda. Okay? Nagigets niyo po yun? Ayaw ipakita yung muka. So, ito po yun, di ba? Medyo tumutugma naman eh. Medyo tumutugma naman po. So, yun lang yung aking reaction dito mga pre. Oo. Kayo po ba, sa tingin nyo na-depress po ito? Si Angela? Paki-comment naman po para malaman po natin. At sana po, no? Wag po nating mamaliitin yung depression kasi hindi po basta-basta yan. Sabi ko nga, maraming namatay dyan dahil sa depression na yan. Okay? So, hindi ko rin maintindihan bakit itong ating pinakamagaling na senador na si Robin Padilla, minamaliit po yung depression. Diba? So, kung totoong na-depress po siya, Robin Padilla, ibig ba sabihin weak si Angela? Weak ba si Angela? Ano? Kung na-depress si Angela, halimbawa, kasi kita naman po natin eh. 'Di ba? Ito yung opinion ko at tanong ko. Halimbawa, yun nga yung nangyari kay Angela. Ibig ba sabihin weak na si Angela? Hindi mo pwedeng tawaging weak yung mga na-depress, Ruben Padilla. Sana next time mag-isip ka naman. Gumamit ng utak. Okay? Okay? Gets mo? Gamit-gamit po tayo ng utak, ha? Senador ka pa naman. At magtatanong din po ako sa mga nanonood sa akin ngayon. Kayo po ba pabor sa pinagsasabi ni Ruben Padilla? Comment nyo naman po. Comment nyo po sa baba. Okay, comment nyo naman po. Ako, okay naman sa akin si Ruben Padilla pag usaping actions, artista, pero pagdating sa pagkomento dyan, senador ka pa naman, nagkomento ka pa ng ganyan, mukhang hindi ako agree dyan. Palpak! So, kaya mga pre, ano reaction dito? Comment down below para naman po ay maging updated kayo sa mga uploads natin. Siyempre, no? Ito nga pala, no? Halimbawa, si Angela na depress. Tatawagin mo ba na, weak ka. Tama ba yun? Hindi, di ba? Pangit. Angela, weak ka. Sa panahon namin, walang depression. Tama ba yun? At take note, ha? Sa statement niya na yon, maraming nakapanood ng mga kabataan na mga depressed din. Diba? Sasabihin mo ba, Angela, weak ka? Kasi yung depression, wala sa panahon namin yan. Totoo naman, wala sa panahon
natin noon kasi hindi pa nga na-invento yung salitang depression pero may depression na po. Iba lang siguro yung term, no? So yun. Yun mga pre, hanggang dito lang muna yung ating video. Pero syempre, bago po ako magtapos, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. At yun, kita-kits po tayo sa susunod video. Comment your reaction sa ating comment section. Kita-kits po bukas. Ingat po.